Hi, kumusta na? Ayon sa research na ginawa ng Roshi Private Limited, isang Singaporean fintech organization, ang credit card debt ng mga Filipino ay nasa critical risk levels na. Ang average na utang ng isang credit card holder sa Pilipinas ay humigit kumulang sa 92,800 pesos. Samantalang, ang average na buwan ng sahod ng isang Filipinong may credit card ay 21,900 pesos lang. Dahil dito, ang debt-to-income ratio ng mga Filipino credit card holders ay halos umaabot sa 425%. Ang utang sa credit card ay mahigit 4 times na mas malaki kaysa sa buwan ng kita. Ito ang pinakamataas sa Asia Pacific region. Pag-usapan natin ang ilang mga problema na kinakaharap ng marami sa atin pagdating sa paggamit ng credit card. Kaya subscribe ka na sa channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Don't forget to give a like and pakishare na rin ang video. Salamat! Ang overspending. Isa sa mga karaniwang pagkakamaling pampinansyal ng maraming Pilipino ay ang labis na paggastos. Lalo na kapag may access sa credit cards, salary loans o buy now, pay later. Ang mga credit cards ay nagbibigay ng false sense of financial capacity. Marami ang nag-aakalang ang credit limit ay karagdagang pera na maaari nilang gastusin. Dahil dito, gumagastos sila ng higit sa kanilang tunay na kinikita. May mga nabibiktima ng FOMO. Marami ang bumibili ng mga new gadgets tulad ng cellphones gamit ang credit card dahil lang sa merong 0% interest installment plan. Pagdating naman ng bayaran, saka lang marirealize na kulang na pala ang paggastos dahil masyadong malaki ang monthly obligation sa utang na cellphone. Nandyan din ang malaking gastos kapag parating na ang Pasko at Bagong Taon. Kapag December, maraming Pilipino ang namimili ng regalo, bagong damit, sale na appliances, at syempre ang pang Noche Buena. Madalas gamit ang credit card dahil wala naman talagang budget. Ang mindset, bahala na si Batman basta masaya ang Pasko. Tempting din ang mag-online shopping. Dahil sa promos gaya ng double-digit sales, nauudyukan ang marami na bumili ng mga bagay na hindi naman kailangan at wala sa budget. Siyempre, gamit na naman ang credit card. May bisyo rin na maging one-day millionaire. Nasa kalagitnaan pa lang ng buwan, wala nang pambili ng bigas o pamasahe. Kaya sa credit card muna ulit aasa para makaraos hanggang sa susunod na sahod. Dahil sa overspending, malamang na tuloy-tuloy kang mabaon sa utang. Nawawala rin ang oportunidad na mag-ipon at mag-invest. Nagiging cycle ang utang, sahod, bayad utang, kapos ulit. Ang ganitong lifestyle ay nakaka-stress at malaki ang epekto sa ating mental health. Ang minimum payment lang, palagi. Marami ang gumagamit ng credit card, ngunit hindi nababayaran ng buo ang kanilang balanse kada buwan. Ang iba ay nagbabayad lamang ng minimum payment, na karaniwang 3% ng kabuuang utang. Akala nila ay sapat na ito, pero ang totoo, hindi halos nababawasan ang prinsipal na utang. Kung may utang na 30,000 pesos, ang 3% interest niyan kada buwan ay 900 pesos. Kapag 900 pesos lang din ang minimum payment mo, walang nababawas sa prinsipal. May mga kaso na umaabot sa 5 hanggang 10 taon bago mabayaran ang utang na 30,000 pesos. Kung minimum lang madalas ang binabayaran, masyadong malaking pera ang nasasayang. Marami ang parang okay lang magbayad ng minimum dahil kulang ang kaalaman kung paano talaga gumagana ang interest system ng mga credit cards. Saka lang marirealize ang kanilang kalagayan kapag tumagal na ang pagbabayad ng utang. Kaya kung may utang sa credit card, piliting bayaran ang buong balanse kung kaya. Huwag makontento sa minimum payment. Kung hindi kayang bayaran ng buo, magbayad ng higit sa minimum. Malaking tulong para mabawasan agad ang principal. Ang minimum payment ay parang paglalagay ng band-aid sa malalim na sugat. Mukhang okay sa una, pero kung hindi agad ito bibigyan ng tamang solusyon, patuloy lang na lalala ang sitwasyon. Ang napakataas na interest at charge fees. Maraming Pilipino ang umaasa sa credit card para sa pang-araw-araw na gastos o mga biglaang gastos. Pero kasama nito ay ang sobrang taas na interest rates at charge fees.
Marami ang hindi naiintindihan kung gaano talaga kalaki ang tunay na halaga ng utang sa credit card kapag sinamahan na ito ng interest, penalties at hidden charges. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang interest rate ng credit card sa bansa ay umaabot sa 24% hanggang 36% kada taon. Katumbas niyan ang 2 to 3% kada buwan, isa sa pinakamataas sa buong Asia. Bukod sa interest, may late payment at over-limit fees din ang mga credit cards. Kung 450 ang interest ng utang mo for the month at hindi ka nakapagbayad ng at least minimum by the due date, ang late payment fee is around 850 pesos. 1,300 pesos agad ang dagdag sa utang mo. Dahil nga kapos talaga sa pera, walang ibang option kundi swipe na naman ng credit card. Kapag lumampas sa credit limit, may charge na over limit fee na 500 pesos. 1,800 pesos na agad ang extra charges mo. Pera na hindi mo naman ginamit pero kailangan mong bayaran. Para ka na ring nadukutan yan. Mas mabigat rin ang pag-cash advance gamit ang credit card. Parang nangutang ka lang ng instant cash sa bangko, pero mabigat ang kapalit. Ang cash advance service charge ay 200 pesos o 5% ng halaga ng kinuhang cash. Alinman ang mas mataas. Ang interest rate para sa cash advance ay mas mataas kaysa sa regular na purchases. At ang computation ng interest ay nagsisimula agad sa araw ng withdrawal. Walang grace period, tulad sa mga normal na gamit ng credit card. Wala ring rewards o points. Hindi ka nakakakuha ng points o cashback o air miles. Kaya iwasan ang mag-cash advance gamit ang credit card. Mas makakabuting mangutang muna sa mga kapamilya o mga kaibigan kung magbabayad ka rin naman. Basahin mabuti ang terms and conditions ng credit card. Alamin ang lahat ng posibleng fees. Dapat malaman mo lahat yan. Mainam rin kung humanap ng credit card na may no annual fee o mas mababa ang interest rate. Para sa ganon ay makabawa sa mga fees na babayaran. Hindi nauunawaan ang concept ng credit. Sa Pilipinas, hindi bahagi ng karaniwang edukasyon ang financial literacy. Maraming tao ang walang sapat na kaalaman sa kung paano ba gumagana ang mga financial tools tulad ng credit cards, loans, interest rates, at credit score. Ang credit ay ang paghiram ng pera na may kasunduan na ito ay babayaran sa nakatakdang araw sa hinaharap. Kadalasan ay may karagdagang bayad o interes. Once na umutang ka sa credit card, legally binding na yan. Dahil kulang sa kaalaman tungkol sa credit, marami ang nalulubog sa utang at hindi nakakabangon sa financial difficulties. Karamihan sa atin, natututo lang sa sariling karanasan. Madalas pa sa masakit na paraan tulad ng overdue na utang, compounding interest, nasisira ang credit score, o napupunta ang account sa debt collectors. Hindi rin alam kung paano nakakaapekto ang paulit-ulit na late payment sa pagbaba ng credit score. Bagamat wala pang nationwide credit score system sa Pilipinas, ang mga bangko at lending companies ay may internal credit scoring system. Most financial institutions forward records of financial delinquencies to the Credit Information Corporation or the CIC. Dito, kinokolekta at iniipon ang mga credit-related activities ng mga participating entities. Ang bad credit score ay maaaring maging sanhi ng mga denied loan applications in the future. Ang kakulangan sa kaalaman sa credit at finances ay parang paglalakad na nakapikit. Nakakatakot dahil anytime pwede kang mabangga o madapa. Emergency fund ang turing sa credit card. Maraming Pilipino ang walang sapat na ipon para sa mga biglaang gastusin kapag may nagkasakit o kapag nawala ng trabaho. Kapag hindi nakapag-ipon para sa mga ito, umaasa sa credit card bilang emergency fund. Ang problema, walang konkretong plano kung paano babayaran ang nautang sa credit card. Kaya lumulobo lang ang utang dahil sa mataas na interes. Maraming Pilipino ang naapektuhan ang mental health dahil sa mga utang na hindi mabayaran. Kaya kung hindi talaga may iwasan na gamitin ang credit card sa mga emergency situations, magplano agad kung paano babayaran.
Kahit medyo maliit lang buwan-buwan, importante na babawasan mo ang prinsipal. Kapag hirap na magbayad ng utang, marami ang gumagamit ng balance transfer na option dahil na rin sa 0% interest na offer. Sa una, mukhang magandang idea. Pero inaakala ng marami ay totally free na sa interes ang utang nila at hindi limited time lang. Kaya kung walang disiplina at malinaw na repayment plan, ang ending, unstoppable pa rin sa paglaki ang utang na kailangang bayaran. Napakahalaga talaga ng nag-iipon para sa mga emergency. Kapag may emergency fund ka, hindi ka na uutang. Walang interes na babayaran, walang sayang na pera. Iwas stress ka pa. Kapag wala kang ipon, ang maliit na problema ay nagiging malaking utang. Ang credit card ay dapat pampuno lamang kung kinakailangan. Pero hindi ito dapat maging unang sandigan. Ang mga traps ng rewards at installment plans. Maraming credit card companies at mga retailers ang nag-o-offer ng mga promo tulad ng 0% installment plans at reward points para hikayatin ang mga tao na gumastos. Maganda ang mga ito kung gagamitin ng tama. Pero madalas, itong nauuwi sa pagbili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan dahil sa tukso ng promo. May mga mall at online shops ang nag-aalok ng 0% interest installment plans for 3 months, 6 months o isang taon. Para sa marami, pagkakataon na ito na mabili ang gusto kahit wala pang pera at mag-iipon na lang hanggat hindi pa nagsisimula ang bayaran. May mga taong madaling maengganyo na bumili ng bagong smartphone dahil sa 0% interest installment. Kaya kapag minalas-malas sa pera, nababaon sa utang. Andyan din ang mga taong naghahabol na lumaki ang mga reward points para maipalit sa discounts, cashback o air miles. Kaya kabi-kabila ang swipe sa credit cards, more points, more utang din. Ang pag-avail ng mga 0% interest installment plans ay dapat pinag-iisipan. Pwede itong magbigay ng problema sa hinaharap dahil may mga emergency gastusan na pwedeng sumabay kapag oras na para magbayad sa credit card. Nagbibigay ng false sense of affordability ang mga items kapag naka-installment ang bayaran. Mukhang kayang-kaya at manageable ang bayaran. Kaya maraming tao ang umuutang ng mga bagay na hindi naman nila kayang bayaran agad in full. Ang mga rewards ay madalas overvalued at may low redemption value. Kailangan mong gumastos ng 50,000 pesos para lang makaipon ng points na worth 1,500. Ang mga credit card companies lang ang panalo dito dahil kumikita sila sa mga transaction fees at interest kapag may unpaid balance ka. Mas maganda kung ima-maximize mo ang gamit ng credit card to your advantage na hindi ka talaga magkakautang. Mag-ipon muna ng cash na pambili ng isang bagay na gusto mo. Kapag nakaipon na, saka mo ikarga sa credit card ang item para maka-earn ka ng rewards. Basta make sure na yung perang naipon mo ay ibabayad mo before the payment due date. Kapag lagi kang on time magbayad ng utang, maganda ang iyong credit score. Ang rewards at installment plans ng credit cards ay designed to encourage spending, hindi talaga savings. Kaya dapat gamitin mo ang mga ito ng may disiplina. May mga credit card scams at fraud. Ang credit card fraud ay isa sa mga posible magpalobo ng utang mo. Kung hindi mo successfully ma-dispute sa bangko, maaaring ikaw ang magbayad ng malaking charges sa credit card mo na hindi mo naman binili. Sa Pilipinas, maraming tao ang bumibili online at gumagamit ng digital payment systems. Kasabay nito, dumarami rin ang kaso ng identity theft at credit card fraud. Ang mga scammers ay nakakahanap ng paraan para makuha ang sensitibong impormasyon ng cardholders tulad ng card number, card verification code, card's expiry date, ang PIN number, ang one-time password, at syempre, ang kahit anong personal details gaya ng pangalan at address. Kapag nakuha nila ang mga ito, pwede nilang gamitin ang credit card nang hindi alam ng may-ari. Ang mga karaniwang uri ng credit card fraud sa Pilipinas ay ang phishing,
Gumagamit ang scammers ng fake emails, text or phone calls na kunwari galing sa bangko para hingin ang iyong credit card details, one-time password, o login credentials. Ang skimming. Nangyayari ito kapag ang card mo ay nadaan sa modified card reader sa isang ATM machine. Kinokopya ang data ng card mo nang hindi mo alam. Ang online shopping fraud. Ginagamit ang stolen card details para bumili sa mga e-commerce platforms. Siyempre, charge sa'yo. Ang account takeover. Kinukuha ng fraudster ang access sa iyong online banking or credit card account at binabago ang password para makontrol ito. Makakatulong rin kung regular mong tinitingnan ang bill statement ng iyong credit card para makita mo kung may mga pumasok na charges na hindi mo binili. Para hindi maloko online, huwag agad magtiwala. Okay lang na magduda. Kung may hinihingi na sensitive information, huwag ibigay. Ikaw mismo ang tumawag sa bangko ng credit card mo. Sa ganitong paraan, pwede nila i-verify kung fraudulent o legit ang katransaction mo. Sa huli, ang mga credit cards ay well-suited sa mga taong may disiplina pagdating sa pera. Kung walang ganitong disiplina, baka sa halip na makatulong ang credit card, ito ay maging problema pa. Please subscribe to the channel and please give the video a like and share. Thank you and see you in the next one.